Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 34, Tapat sa Diyos sa ilalim ng pag-uusig. Ang kabanatang ito ay batay sa mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 12 hanggang 42. Ipinagpatuloy ng mga apostol ang kanilang gawain ng awa, sa pagpapagaling sa mga nagdurusa at sa pagpapahayag ng isang ipinako at muling nabuhay na tagapagligtas, na may dakilang kapangyarihan. Ang mga bilang ay patuloy na idinagdag sa simbahan sa pamamagitan ng bautismo, ngunit walang nang ahas na sumama sa kanila na hindi nagkakaisa ang puso at isipan sa mga mananampalataya kay Kristo. Maraming tao ang dumagsa sa Jerusalem, dinala ang kanilang mga may sakit at yaong mga pinahihirapan ng maruruming espiritu. Maraming mga nagdurusa ang inilatag sa mga lansangan habang dumaraan sina Pedro at Juan, upang ang kanilang mga anino ay mahulog at pagalingin sila. Ang kapangyarihan ng muling nabuhay na tagapagligtas ay talagang bumagsak sa mga apostol, at gumawa sila ng mga tanda at mga himala na araw-araw ay dumami ang bilang ng mga mananampalataya. Ang mga bagay na ito ay lubhang nagulumihanan sa mga saserdote at mga pinuno, lalo na sa kanila na mga seduso. Nakita nila na kung ang mga apostol ay pinahintulutan na mang-aral ng isang nabuhay na mag-uling tagapagligtas, at gumawa ng mga himala sa kanyang pangalan, ang kanilang doktrina na walang muling pagkabuhay ng mga patay ay tatanggihan ng lahat, at ang kanilang sekta ay malapit ng mawala. Nakita ng mga Pariso na ang hilig ng kanilang pangangaral ay upang pahiniin ang mga seremonya ng mga Hudyo at gawing walang bisa ang mga handog na handog. Ang kanilang dating pagsisikap na sugpuin ang mga mangangaral na ito ay naging walang kabuluhan, ngunit ngayon ay nadama nila ang determinasyon na iwaksi ang pananibik. Inihatid ng isang anghel, ang mga apostol ay inaresto at ikinulong, at ang Sanhedrin ay tinawag upang litisin ang kanilang kaso. Ang isang malaking bilang ng mga matatalinong lalaki, bilang karagdagan sa konseho, ay ipinatawag, at sila ay nagsanggunian ng sama-sama kung ano ang dapat gawin sa mga nanggugulo sa kapayapaan. Datapwat binuksan ng anghel ng Panginoon sa gabi ang mga pintuan ng bilangguan, at inilabas sila, at sinabi, tumayo ka, at ipahayag mo sa templo sa mga tao ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila iyon, ay pumasok sila sa templo ng maaga sa umaga, at nagturo. Nang magpakita ang mga apostol sa mga mananampalataya at isinalaysay kung paano sila direktang pinatnubayan ng anghel sa pamamagitan ng pangkat ng mga kawal na nagbabantay sa bilangguan at inutusan silang ipagpatuloy ang gawain na naantala ng mga saserdote at mga pinuno, ang mga kapatid ay napuspos ng kagalakan at pagkamangha. Ang mga saserdote at mga pinuno sa konseho ay nagpasya na itakda sa kanila ang paratang ng paghihimagsik at akusahan sila ng pagpatay kina Ananias at Sapphira, mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11, at sa pagsasabwatan upang alisin sa mga pari ang kanilang autoridad at ipapatay sila. Nagtiwala sila na magiging excited ang mga mang-uungog na tanggapin ang bagay na iyon at harapin ng mga apostol gaya ng ginawa nila kay Jesus. Batid nila na marami sa mga hindi tumanggap sa doktrina ni Kristo ay pagod na sa arbitraryong pamamahala ng mga autoridad ng Hudyo at nababalisa para sa ilang tiyak na pagbabago. Kung ang mga taong ito ay naging interesado, at yamakap, sa paniniwala ng mga apostol, na kinikilala si Jesus bilang ang Mesiyas, natatakot sila na ang galit ng buong tao ay ibangon laban sa mga pari, na sasagutin sa pagpatay kay Kristo. Nagpasya silang gumawa ng matibay na hakbang upang maiwasan ito. Sa wakas ay ipinatawag nila ang mga dapat na bilanggo na dalhin sa kanila. Laking pagkamangha nila nang ibalik ang ulat na ang mga pintuan ng bilangguan ay natagpuang nakasara ng maayos at ang bantay ay pumwesto sa harap nila, ngunit ang mga bilanggo ay wala kahit saan. Di nagtagal, ang ulat ay dinala, narito, ang mga lalaking inilagay ninyo sa bilangguan ay nakatayo sa templo, at nagtuturo sa mga tao. Bagaman ang mga apostol ay makahimalang iniligtas mula sa bilangguan, hindi sila naligtas mula sa pagsusuri at pagpaparusa. Sinabi ni Kristo noong siya ay kasama nila, mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo ay ibibigay nila sa mga konseho. Binigyan sila ng Diyos ng isang tanda ng kanyang pangangalaga at isang katiyakan ng kanyang presensya sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel sa kanila, bahagi na nila ngayon ang magdusa alang-alang sa Jesus na kanilang ipinang-aral. Ang mga tao ay labis na nahirapan sa kanilang nakita at narinig na alam ng mga saserdote at mga pinuno na imposibleng pukawin sila laban sa mga apostol. Ang ikalawang pagsubok, nang magkagayoy yumaon ang kapitan na kasama ng mga punong kawal,
At dinala sila ng walang karahasan, sapagkat natakot sila sa bayan, na baka sila'y batuhin. At nang sila'y madala na nila, ay inilagay nila sa harap ng Sanhedrin, at tinanong sila ng dakilang saserdote, na sinasabi, hindi ba namin kayo mahigpit na iniutos na huwag kayong magturo sa pangalang ito? At, masdan, pinuspos ninyo ang Jerusalem ng inyong doktrina, at nilayo ninyong dalhin sa amin ang dugo ng taong ito. Hindi nila handa na sisihin ang sisi sa pagpatay kay Jesus gaya noong pinatindi nila ang sigaw kasama ng masasamang tao, mapasa amin ang kanyang dugo, at sa aming mga anak. Si Pedro, kasama ng iba pang mga apostol, ay gumawa ng parehong linya ng pagtatanggol na sinundan niya sa kanyang dating paglilitis. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol at nagsabi, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Ang anghel na sinugo ng Diyos ang nagligtas sa kanila mula sa bilangguan, at nagutos sa kanila na magturo sa templo. Sa pagsunod sa kanyang mga utos ay sinusunod nila ang banal na utos, na dapat nilang ipagpatuloy na gawin sa anumang paraan sa kanilang sarili. Nagpatuloy si Pedro, ibinanggan ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus, na inyong pinatay at ibinitin sa isang puno. Siya ay itinaas ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami ay kanyang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya. Ang espiritu ng inspirasyon ay nasa mga apostol, at ang akusado ay naging mga tagapag-akusa, para sa pagpatay kay Kristo sa mga saserdote at mga pinuno na bumubuo ng konseho. Ang mga Hudyo ay labis na nagalit dito kaya't sila ay nagpasya, nang walang anumang karagdagang paglilitis at walang awtoridad mula sa mga opisyal ng Roma, na kunin ang batas sa kanilang sariling mga kamay at ipapatay ang mga bilanggo. Nagkasala na sila sa dugo ni Kristo, ngayon ay sabik na silang bawasan ang kanilang mga kamay sa dugo ng kanyang mga apostol. Ngunit may isang taong may pag-aaral at mataas na posisyon na ang malinaw na talino ay nakakita na ang marahas na hakbang na ito ay haantong sa kakilakilabot na mga kahihinatnan. Ang Diyos ay nagbangon ng isang tao sa kanilang sariling konseho upang pigilan ang karahasan ng mga pari at mga pinuno. Si Gamaliel, ang matalinong pariso at doktor, isang taong may mataas na reputasyon, ay isang taong may matinding pag-iingat, na, bago magsalita sa ngalan ng mga bilanggo, ay hiniling na alisin sila. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may matinding pag-iisip at kalmado, kayong mga lalaki ng Israel, ingatan ninyo ang inyong sarili kung ano ang balak naming gawin hinggil sa mga lalaking ito. Sapagkat bago ang mga araw na ito ay bumangon si Tudes, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang tao, na sa kanya'y nakisama ang isang bilang ng mga lalaki, na may 400, na napatay, at lahat, kasing dami ng sumunod sa kanya, ay nagsipangalat, at nawalan ng kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito ay tumindig si Judas na taga-Galilea ng mga araw ng pagbubukod, at hinikayat niya ang maraming tao sa pagsunod sa kanya, siya naman ay namatay, at ang lahat, maging ang lahat ng sumunod sa kanya, ay nanggalit. At ngayoy sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito, at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang payo o ang gawain ito ay sa mga tao, ay mauuwi sa wala. Datapwat kung sa Diyos, hindi ninyo maiwawasak, baka kayo ay matagpo ang lumalaban sa Diyos. Hindi makita ng mga pari ang pagiging makatwiran ng kanyang mga pananaw, obligado silang sumang-ayon sa kanya, at napakaatubiling palayain ang mga bilanggo, matapos silang bugbugin ng mga pamalo at paulit-ulit silang paratangan na huwag nang mang-aral sa pangalan ni Jesus, o ang kanilang buhay ay magbabayad ng parusa ng kanilang katapangan. At sila'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, na nagagalak na sila'y itinuring na karapat-dapat magdusa ng kahihiyan dahil sa kanyang pangalan. At araw-araw sa templo, at sa bawat bahay, ay hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral kay Jesu Kristo. Baka mabalisa ang mga manguusig sa mga apostol kapag nakita nila ang kanilang kawalan ng kakayahan na pabagsakin ang mga saksing ito para kay Kristo, na may pananampalataya at lakas ng loob na gawing kaluwalhatian ang kanilang kahihiyan at ang kanilang paakit sa kagalakan alang-alang sa kanilang Panginoon, na dumanas ng kahihiyan at paghihirap, bago sila. Kaya't ang matapang na mga alagad na ito ay nagpatuloy sa pagtuturo sa publiko, at lihim sa mga pribadong bahay, sa pamamagitan ng kahilingan ng mga nakatira na hindi nang ahas na hayagang ipahayag ang kanilang pananampalataya, dahil sa takot sa mga Hudyo.
Dito nagtatapos ang Kabanata 34. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.